Ariana's POV. We spent 5 hours in SM Tarlac. Di kami lagi nakakapamasyal ni Kayron dahil sa sobrang busy ko kaya naman sinusulit din namin hanggang mapagod siya at magaya ng umuwi. Kung tutuusin, ayoko pang umuwi. Kaso pagod na siya at baka mamaya mag-tantrums lang sa mall. Pagkababa namin sa bus, naglakad na kami papunta sa bahay. Malapit lang naman kaso may mga bitbit ako kaya hindi ko na nagawa pang buhatin si Kayron. Good thing Kayron is not demanding kahit napagod na siyang maglakad. Pero bago pa kami makarating sa bahay, nakita na kami ni Gerald na mukhang papunta ng tindahan. May dala kasi siyang 2 bote ng Coke at marahil bibili ito. Agad siya naglakad papunta sa amin, kinuha ang mga bag na dala ko. Bakit di ka malang nag-text para nasundo ko kayo? Tanong niya, pero umiwas lang ako ng tingin. Hindi na siya dapat umasa na kakausapin ko pa siya. Matapos ang ginawa niya, of all people dapat alam na yon. Baka kasi busy pa sa mga ilan sa bisita mo eh. Okay lang naman kami ni Kayron, we can manage. Napabuntong hininga naman siya sa sinabi ko, pero pilit ding ngumiti. Subukan niya lang talaga na sungitan ako. Kung hindi, hindi ako mangingiwing awayin siya. Baby, intayin niyo ako saglit ha, bibili lang ako ng Coke. Bago pa ako makasagot, tumakbo na siya patungo ng tindahan at bumili ng 2 bote ng Coke. Nang makabili ito, agad siyang bumalik sa amin at kinuha na lahat ng buhat ko. Buhatin mo na si Kayron, antok na yata. Balak ko naman talaga eh. Kaya nga lang nakuha niya ng lahat yung mga hawak ko. Binuhat ko na si Aaron at nagsimula na ako maglakad ulit. Ayoko muna kausap si Gerald. Baka mamaya magkasakitan lang kami. Pero hindi pa man ako nakakalayo, ay tinawag niya na naman ako. Ariana baby, may sasabihin ako. Hindi ako tumigil sa paglalakad pero tumingin ako sa kanya, telling him na nakikinig ako. Kasi Ariana, may bisita tayo. So that explains the Coke. Sino? Saka ako binalik sa daan ng paningin ko. Pero para kung sinilaban ng apoy na makita ko ang isang kotseng nakaparada sa tapat ng bahay namin. Galit kong tinignan si Gerald at nakita ko na paralok siya sa pagtingin ko sa kanya. Ariana? Dali-dali ako naglakad at dire-diretso pumasok sa loob ng bahay. Parang hindi ko ininda ang bigat ng anak ko sa kagustuhan kong makauwi kaagad-agad. And when I entered the house, hindi nga ako nagkamali. Ang bisitang tinutukoy ni Gerald ay ang demonyo na nagkatawang tao. Biglang napatayo si Nathan nang makita niya ako at si Carissa na nakaupo sa salon couch para nagulat sa pagdating ko. I looked at them angrily. At kung hindi ko hawak si Kayron ngayon, sigurado nasugod ko na si Carissa at pinagsasampal. Stay right there. Huwag kayong aalis. I told them and to my bedroom. Kayron is already asleep kaya kailangan ko siyang ilagay muna sa kama. Dapat ididiretso ko siya sa kwarto pero may pakiramdam ako na may unwanted creature na nandun, kaya dito na lang. Pagkahiga ko sa kanya, lumabas ako ng kwarto at bumalik sa sala. Nadatnan kong nandun na si Gerald, nakaupo sa salon couch katabi ni Carissa at Nathan sa sofa. Sabay-sabay naman silang napalingon sa akin nung malapit na ako. Sa itsura nila parang kanina pa sila dito sa bahay. Nakabihis na kasi sila na ibang damit at wala na ring makeup si Carissa. Lumingali nga ako sa paligid ng bahay para makahanap ng maisasagot sa tanong ko. At naroon sa kanang bahagi ng pintuan ang 2 traveling bag. Ano? Magbabahay-bahay na naman ba tayo dito? Hindi ko alam kung anong balak nila, pero isa lang ang sigurado, napipikon ako. No, that is an underestimation. Galit ako na parang gusto ko silang patayin. Ano? Wala magsasalita sa inyo? Nagtinginan silang tatlo hanggang sa nagsalita si Gerald. Ariana, dito sila magsistay ng 2 linggo? Sarkastiko akong napatawa. Ano to? History repeats itself? Wow! Just wow! Nakalimutan mo na ba na ako ang may-ari ng bahay na to? Okay, sabihin na natin nirerentahan ko lang to. Pero ako ang nagbabayad dito. Now tell me, who should decide on that matter? Ariana, kailangan lang Shut up, slut! Hindi ikaw ang kausap ko. Di na natakot si Carissa sa akin. Yumuko na lang siya at di na nagsalita pa. Si Nathan naman halatang pinipigilan ng kanyang init ng ulo. Sige, let me see you get angry. Hindi mo na ako masasaktan ngayon. Ako na ang mananakit sa inyo. Ariana, you don't need to say that. Para sa atin din naman tong gagawin natin, Gerald said.
Unbelievable! Kailan pa naging para sa akin ang pagpapatuloy ng ahas sa loob ng bahay ko? Bakit? Kailan pa? Naging kanlungan ng mga demonyong bahay ko. Tanong ko. Sinong tangang magkukup-kup ng demonyo sa bahay? Wala. Do you really hate me that much para sabihin mo yan, Ariana? Nathan said. His face shows sadness at kung tanga pa rin ako tulad noon, baka naawa ako sa kanya. Pero sorry na lang siya. Wala na yung asawa niyang tanga. Hate? That's lame, Nathan. Very lame. Kinasusuklaman kita hanggang kamatayan. Pareho kayo. At ang pagtira sa iisang bubong kasama ninyo is just so suffocating na gusto kong masuka. Imagine, kasama ko isang homewrecker at isang demonyo na walang silbi. God, this is such a terrible nightmare, I exclaimed. Kitang-kita ko kung paano nasaktan si Carissa at Nathan sa mga sinabi ko. Naramdaman ko halos umiyak na si Carissa at hindi malang naisara ni Nathan ang nalaglag niyang panga. Ariana, pwede bang huminahon ka at isaalang-alang ito? Lumapit sa akin si Gerald para kalmahin ako, pero hindi ko kaya. Hindi ako mapakali at hindi ko alam paanong kumalma. Baby, ikakasal na tayo. Ayoko magkaroon ka ng unsettled business. I see. So that's it. Gerald, may unsettled business man ako pero sigurado ko sa'yo. I will get married with you once the annulment is granted. Alam ko, baby, pero gusto ko magsimula tayo sa tamang paraan. Ayoko mamuhay ka na puno ng galit at sakit. Gusto ko maging masaya ka sa mga negatibong bagay na yon. Free from negative things? Is that even possible? What they did to me was unforgivable. Kahit sino hindi sila mapapatawad. How could I forgive them kung sa bawat pagkakataong haharap sila sa akin, masaya sila? Nakompleto sila pero ako, parang namatay ng kalahating ako. Kung hindi dumating si Kayron sa buhay ko, baka matagal na ako sumunod kay Angela. Ariana, kung gusto mo talaga ng annulment, pumayag ka sa setup na to. Hindi kita pipilitin patawarin ako, just give us a chance to fix everything. Alam ko mahirap to sa'yo, pero tama si Gerald. Nakikiusap na dagdag ni Nathan. Napabuntong hininga ko ng malakas. Kailangan kong kumarap ng ilang beses dahil ramdam ko ang pag-iinit ng mata ko. May 2 kwarto sa bahay na to, I said, trying to be calm. Napatingin silang lahat sa akin at nakita ko ngumiti silang lahat. Nathan, you can use Kayron's room together with your family. Shit. Saying the word family tasted so bitter in my mouth. Baby, Nathan, Kayron and I will use that room. Carissa and Chloe will stay in your bedroom. Sabi ni Gerald na parang hindi natuwa sa sinabi ko. No, doon sila magsistay. Wala namang masama doon. We will stay with each other's fiancé. Matigas na sabi ko. Ano pa ba kasing inaarte nila? I don't think that's right. And what is wrong with it, Carissa? Naiirita talaga ako sa babaeng ito. Puisit. All is wrong, Ariana. Hindi pa kayo kasal ni Gerald. Galit na sigaw ni Nathan. Malungkot ang mukha niya at kung hindi ko pa alam, baka kanina pa siyang nagwala dito. And so, kayo nga ni Carissa, nagawang magbahay-bahayan for 4 long years. Oh, I remember. Sinabi mo sa akin na nakikipagtali ka sa bruhang yan sa table natin sa kusina, di ba? You told me how Carissa can be a slut to satisfy your sexual... Shit, Ariana. Stop playing games. Sigaw ulit ni Nathan. Si Carissa naman umiiyak na. Huwag mo siyang sigawan. Baka nakakalimutan mong nandito ako. Gerald told him. Mahinahon pa ang pagkakasabi niya, pero mahahalata mong hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Nathan. Ariana, hindi ka po pwedeng matulog na lang kasama si Gerald, sabi ni Nathan. Umiling ako. At bakit? Nathan, may anak na nga kami ni Gerald. Ano pa bang inaarte mo dyan? Stop lying, Ariana. I know Kayron is my son. And that made me froze. Ang kapal talaga ng mukha niya. Oh, how sure are you? Kayron is 2 years old. Sarkasikong tawa ko para itago ang emosyon sa loob. Selfish na akong selfish pero wala siyang karapatan sa anak ko. Akin lamang siya. Ariana, I am a doctor. You cannot fool me with that simple lie. Oo nga naman, doktor siya, pero bisit siya. I won't let him enter my son's life. Oo nga pala, you're a doctor. Pero bakit di mo ginamit yan when you accuse me of getting pregnant with Gerald? Natigilan to at muli kong nakita ang pagsisisi sa mukha niya.
Mukha siya nasasaktan pero kapag nakikita ko siyang ganito, masaya na ako. Masama ba ako kung gawin ko rin siyang miserable? The moment you told me that I am a whore for having an affair with Gerald, na wala na rin ang karapatan mo kay Kayron, hindi ko alam kung makailang ulit akong lumunok para lang pigilan ang pag-iyak ko. I cannot just cry in front of them. Never. If you want to stay here, follow what I've said. Pagbalik ko, ayoko nandito pa kayo sa sala. I said coldly. Lumingon ako kay Gerald and he smiled sadly to me. Sa music room lang ako. Tumango siya. Alam kong naiintindihan niya ako at sobrang guilty ako sa pagkakasangkot niya sa gulong ito. I need to go back to my senses. Hindi pwedeng ganito. Angela, anak, mali ba tong ginagawa ko? Bakit parang mas nasasaktan ako? Gerald's POV. 10 p.m. na at tulog na sina Ariana at Kayron. Pangalawang gabi na ni Nathan at Carissa dito kasamang kanilang anak na babae. Mahirap pa rin kausapin si Ariana kahit ilang beses ko nang sinabi sa kanya na kailangan niyang magpatawad para maging masaya na siya. Hindi ko siya masisisi. Marami na siyang pinagdaanan at hindi ko inaasahan na nakalimutan niya magad ang mga yon kahit saglit lang. At yon ang nagpapalungkot sa akin. Napakalungkot. Lumabas ako ng kwarto namin at pumunta sa kusina para kumuha ng isang lata ng beer. I don't usually drink kahit na may bars ako. I just can't and I don't want to. Nang may beer na ako, lumabas na ako at pumunta sa patio sa likod ng bahay. Malapit na ako nung mapansin kong may tao. Si Nathan. Can't sleep? I asked him and sat on the bench in front of him. Medyo madilim kaya hindi ko gaano makita ang mukha niya, pero sigurado ko hindi maganda ang pakiramdam niya. I heard him sighed. Kinuha nitong beer na nasa mesa. Umiinom din pala siya. There was a long silence between us. Kahit kailan hindi ko naisip na magkakausap kami ng ganito ni Nathan. Nang umalis si Ariana at nagpasama sa akin, I thought of hiding Ariana from him as long as I can. Ayoko na kay Nathan simula pa noon, pero para kay Ariana, eto ko, nakikipag-usap sa kanya. Gerald, do you really love Ariana? Nathan suddenly asked. I smiled as I thought of how much I love her. Yes, for 4 years of being together, I fell in love with her, and I'm falling in love with her every day. Yes, I love her. Nakita ko kung paano siya ngumiti sa sagot ko, pero mas alam ko, hindi totoo ang ngiti na yon. Si Ariana, how was she for the past 4 years? Tanong niya pero ramdam kong halos mag-crack ang boses niya. Nung una, grabe talaga. Nasaktan siya ng husto. Sabi ko habang naalala ko kung paano siya umiyak at kung paano niya tahimik na tinatawag si Nathan sa gabi, lalo na kapag hindi ito makatulog. Akala ko noon hindi na siya makakatawa o makakangiti pa. But when Karen came, little by little, nakakabangon na siya. She's working, right? Yes, and she's excelling. Masyado nga lang workaholic kaya madalas magtampo si Karen. Pero sobra nilang mahal ang isa't isa. Sagot ko sa kanya. Pinagpatuloy niya ang pag-inom ng beer, ngunit di niya naitago ang kanyang mga luha. Gaano mo kamahal si Ariana? Tumingin siya sa akin at hinihintay ang sagot ko. Akala ko magiging awkward ang ganitong pag-uusap sa kanya, pero sa totoo lang hindi. Siguro kapag mahal mo talaga ang isang tao, hindi ka mahihiyang sabihin sa mundo, kahit para sa taong minahal din siya. Actually, love is a very lame word for what I have for her. Huminto ako at uminom ng beer ko. Nathan, siya naging buhay ko, and her happiness is my air. Siya ay namangha sa aking sinabi. Marahil hindi niya inaasahan na mamahalin ko si Ariana ng ganito, pero hindi ako nagsisinungaling. Ganon ko siya kamahal. That much. Kung bakit nakalimutan kong aking mga pain at pagkabigo. Tumayo ako at saka itinapon ang lata ng beer sa basurahan sa patio. Tinawagan ko si Nathan para may sabihin. Lumingon naman to kahit alam kong hirap na hirap siyang itago sa akin yung pag-iyak niya. The reason of my existence is her happiness. Nathan, I want to let her go of the pain and to never get hurt again. Sana alam mong ibig kong sabihin. Tinitigan niya ako ng ilang sandali at ilang sandali pa, tumango na lamang siya. Ariana's POV. Ariana, past 6 na. Sigaw ng katrabaho kong si Junie. Wala talaga siyang mintis sa pag-iingay kahit kailan, but she is a very adorable woman. She can make the atmosphere fun at all times. I know, pauwi na rin ako. Nako, ikaw, alam mo may anak ka pero lagi ka pa rin late umuwi.
Pasermon na sabi niya sa akin. Lahat sila ganyan lagi ang sinasabi. Sanay na ako. Ang problema, hindi naman ako nakikinig sa kanila. I love working. At isa pa, para sa future ni Karen ang ginagawa ko. Oo na po, sige na, aalis na ako. I kissed on the cheek at saka nagsimula ng maglakad. Medyo malapit na ako sa gate ng school nang may tumawag sa akin. Ariana, atid na kita. Pupunta rin kasi ako kay Mia. Si Kopi yun. Nakamotor ito. Buti na lang naka-jeans ako kaya hindi na rin ako nahirapan sumakay. After about 5 minutes, nakarating na rin kami sa tapat ng bahay. He stopped in front of the gate. Thanks, Kopi. See you tomorrow. Bahagya akong yumuko bilang pasasalamat at gumiti naman siya bilang ganti tsaka pinaandar ang motor niya. Nang hindi ko na makita ang motor niya, tumungo ako sa pinto at binuksan ito. Pero hindi pa man ako tuluyang nakakapasok, nagulat na ako sa taong biglang nagsalita sa gilid ko. Kanina pa tapos ang trabaho mo, bakit ngayon ka lang? Matigas na sabi niya. I rolled my eyes and decided to ignore him. Dumiretso ko sa kwarto, hoping to find my son there pero wala. Sana naman kaya sila pumunta ni Gerald. Hindi ko rin kasi gaanong kinakausap si Gerald. He tried to approach me but I shut him off. Medyo nagtatampo po kasi ako sa kanya eh. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Nathan, nakatayo malapit sa pintuan. Wala sila Gerald at Karen. Mamamasyal daw sa Zambales. What? Iniwan nila ako? I said with grimace. Pero sa totoo lang, sanay na akong iniwan nila ako dito. Yun nga lang, hindi man lang ba niyang isip na nandito si Nathan? It frustrates the heck out of me. Lagi ka naman daw hindi sumasama sa kanila. Why, Ariana? Ultimo pagsama sa anak natin papunta kina tatay, hindi mo na nagagawa. You are taking Karen for granted? Napamaang ako sa sinabi niya. He seems dissatisfied to me sa paraan ng pagpapalaki ko kay Karen and he is a bullshit for having the guts to say that to me. Ibubuka ko sana ang bibig ko para magpahayag ng pagtutol pero pinutol niya ako at di ako hiniyaang magsalita. Ganyan ka ba ka-busy para hindi mo maasikaso si Karen na maayos? Are you that busy from work or you're busy entertaining a lot of suitors? Agad bumalot sa utak ko ang galit kaya gusto ko suntukin yung mukha niya. Alam mo, Nathan, you're elephant dirt to my eyes. Bakit di ka na lang mawala at gamitin mo sa kama si Carissa hanggang lumabas ng eyeballs niya sa sarap? Tumalikod na ako at nagpunta ng kusina. Pagod na ako at ayoko makipag-away sa isang tangang katulad niya. Nakaka-frustrate na nga si Gerald dahil parang binabalik niya ako kay Nathan. Pakiramdam ko hindi niya talaga ako mahal kasi parang gusto niya akong ikulong sa isang lugar na maraming leon na anytime lalapain ako. I checked the fridge for available food. Gutom na ako at gusto ko nang matulog. Pakiramdam ko lalo ko napagod sa pag-uusap namin ni Nathan. Bad trip siya sa buhay ko. May nakita ko lalagyan ng adobo. Kinuha ko to sa refrigerator at inihanda para sa microwave. Napabuntong hininga ko ng mariin. Hindi ako makahinga na maayos at parang napakabigat ng dibdib ko. Nilagay ko sa microwave yung adobo at saka tumayo sa harap ng counter. After a few minutes, bigla ko naramdaman si Nathan na papalapit sa akin and in a record of time, niyakap niya ako mula sa likod. Nanigas ako nang ibinaon niya ang mukha niya sa leeg ko at tinila ako papalapit sa kanya. Nathan? I mumbled. Hindi ko alam kung anong sasabihin or gagawin ko. Alam ko pagod ako but for the reason that I don't know, I suddenly felt relieved. Ariana, I'm sorry. Narinig ko ang pagsinghot niya at naramdaman ko na basa ang aking blouse. Let's stop fighting, please. I'm begging you. Shit, umiiyak siya. Dapat masaya ako na umiiyak siya ngayon dahil sa akin, pero pakiramdam ko dinudurog ang puso ko. Gumising ka, Ariana. Inaalay mo na naman ang sarili mo sa demonyo. Sinubukan kong tanggalin ang mga braso niya sa bewang ko, pero sadyang malakas siya na kahit anong pagtatangka ay hindi pa rin sapat. Lumuwag siya ng konti pero napalingon lang ako sa kanya. Please don't push me away, sweetheart. Please don't. At sa hindi ko alam kung paano at bakit tinangkin niya ang bibig ko, para sa isang halik na nagpapakita ng frustration, regret at higit sa lahat, love? I woke up the next morning feeling so heavy. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog at kung anong oras na ako nakatulog. Ang alam ko lang umiyak ako magdamag. Isang bagay na matagal ko nang hindi ginawa. The last time that I cried, the way was during my first few months here.
Yun yung mga panahong kaaalis ko lang sa metro at nagdesisyon na lumayo kay Nathan. But last night was like a wake-up call for me. For the past 4 years, inakala kong okay na. Nakakatawa na ako. Nagsimula na ako magtiwala ulit. Higit sa lahat, nakita kong may magagawa pa ako na pwede kong ipagmalaki. I thought that satisfaction and happiness is just a step away, pero hindi. The pain is still lingers inside. Ang sakit kasi alam kong wala na. Wala na yung pamilya namin nila ni Nathan. Yung pamilyang kasama si Angela, wala na. Napapikit ako na maramdaman ko. Uminit na naman ang mata ko. Alam ko sa simula na walang magandang idudulot ang pagtira ni Nathan dito. Pero ang tanga ko dahil hindi ko nagwardya ng sarili ko. Flashback. Please don't push me away, sweetheart. Please don't. Sabi ni Nathan at nilapit ang distansya sa pagitan ng mga mukha namin ng halikan. I know that I should be pushing him at that moment na diniin niyang labi niya sa labi ko pero nagulat ako kung paano niya ako hinalikan. Maraming emosyon ang naramdaman ko. Hinalikan niya ako ng mahina. Naramdaman ko gusto niyang palalimin ng halik pero umayo siya sa paglapat ng labi niya sa akin. Hindi ako gumalaw. Hindi. Mali. Hindi ako nakagalaw. Ilang sandali pa tinapos niya ang halik at tinitigan ako ng lumuluhan niyang mga mata. Pero mas nagulat ako na ma-realize ko, umiiyak din pala ako. He kissed my tears away while he was telling me how much he missed me and how long he waited for this time. God, I miss you so much. Hinalikan niya ang noo ko, pisngi ko, mata ko, tungki ng ilong ko at panghuli sa labi ko. At bago pa man niya tapusin muli ang halik, pinatong ko ang kamay ko sa ulo niya at hinila siya para palalimin ang halik. We kissed like breaking the kiss would end our lives. Huminto lang kami kapag kailangan naming huminga, pero babalik sa paghalik sa isa't isa. And God, it was an ecstasy. But the seventh heaven soon ended. Nakaupo na ako sa countertop at nakatayo siya sa pagitan ng mga hita ko nang marinig naming tinatawag siya ng anak niya. Daddy, we're home! Both of us stopped. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at ginising ako sa malalim na pagkakatulog. Nakarinig kami ng mga yabag na papunta sa pwesto namin, kaya bago pa kami makita ni Carissa at Chloe, tinulak ko na si Nathan palayo sa akin. Tumakbo ng mabilis sa abot ng aking makakaya, at kahit hindi pa ako nakakain, nagkulong ako sa kwarto at hindi na lumabas. Gusto kong iumpog ang ulo ko hanggang sa makalimot ako, pero wala eh. Nangyari na. At naiinis ako kasi parang ipinakita ko pa kay Nathan kung gaano ko kagusto yung paghalik niya. At nanlumo ako na maintindihan ko na hindi ko na talaga dapat pang gawin yon. Hindi pwede o hindi na pwede. Pero lalo ako nasaktan nung kahit na minsan, hindi man lang niya ako kinatok dito sa kwarto. Iniwasan ko siya pero nasasaktan naman ako na hindi siya mag-effort para lapitan ako ulit. And the thought that the reason why he did not bother to call me dahil baka magselos si Carissa ay talagang nagbibigay sa akin na hindi may paliwanag na kirot sa puso ko. Marahil ayaw niyang mag-isip na masama si Carissa tungkol sa amin. Siguro kasal pa rin kami ngayon, pero hindi nagbabago ang katotohanan na matagal na kaming hiwalay at sila ang magkarelasyon ngayon. Carissa and Chloe knocked and called me for dinner last night. Hindi ako sumagot sa tawag ni Carissa, but when Chloe called me to have dinner, parang gusto ko nang lumabas. No doubt she is my Angela's sister. Their voices are almost the same, lalo nang ganyang edad si Angela. And the way she called me last night, feeling ko, si Angela ang tumatawag sa akin. Mommy Ariana, kakain na raw po tayo. That was her exact words to me. Di ko alam kung sino nagsabi sa kanyang tawagin akong mommy. Ilang beses naman na rin niya akong tinawag na mommy, pero I never did anything to correct her. I know it's ridiculous but it warms my heart to hear her calling me that way. Siguro namimiss ko lang na sobra si Angela at alam kong walang kinalaman si Chloe sa mga issue na meron ako sa mga magulang niya. Nasa malalim pa rin akong iniisip nang tumunog ang phone ko. Lumingon ako sa left side para abutin yung phone ko sa table. Nakita kong si Gerald yon, kaya sinagot ko agad yung tawag. Gerald, bakit mo naman ako iniwan dito? Where's Kieran? Let me talk to my son? Tuloy-tuloy pang sabi ko. I heard him chuckle a bit. Hello din sa'yo, baby. And good morning na rin. I can sense that he is smiling. At nang marinig kong pagbigkas niya ng word na baby, agad na nag-register sa isip ko ang guilt. Eto, feeling ko sobrang tanga ko sa paghalik kay Nathan.
Pero hindi sumagi sa isip ko na malaking tiwala sa akin ni Gerald sa relasyon namin. Oh, natahimik ka na, Gerald said. Wala, I just miss the two of you. Uwi na kasi kayo, I said, trying to stifle my tears. Kainis? Di pa rin nauubos yung luha ko. Ikaw talaga. Dati naman na kaming umaalis ni Kayron na. Ngayon ka lang ganyan. May nangyari ba? Oo, may nangyari. Muntik nang may mangyari sa amin ni Nathan. Pero syempre, hindi ko masasabi yon. Si Gerald ang taong tumulong sa akin sa pinakamadalim na araw ng buhay ko. I love him. Yung kiss na pinagsaluhan namin ni Nathan kagabi, dahil lang sa namiss ko siya. Katawan ko lang yon, hindi ang puso ko. No. Pero sa susunod, wag mo na akong iiwan, ha? Sumagot ako. Narinig ko bumuntong hininga siya sa kabilang linya. Marahil alam niya na may bumabagabag sa akin. Kilalang kilala niya ako. Hindi mo na kailangan magtago, baby. Kahit hindi kita kasama, alam ko kung paano ka magsalita pag masaya ka. He paused. And Nathan called me early this morning. And that made me alarmed. Napaupo ako at para ko natuklaw ng ahas. Hindi ko alam kung paano sasabihin ko. Bakit kailangan niya pa sabihin yon? Gerald, sorry. Halos pabulong kong sabi. You should be, sagot ni Gerald. He sounded disappointed and it's scaring me. Hindi ko kayang mawala siya. Not now, not ever. I'm sorry, hindi na mauulit. Talagang hindi na. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ka pwedeng malipasan ng gutom? I always tell you to at least eat 3 times a day. Pero ang tigas ng ulo mo, hindi mo pa rin ginagawa. Nagulat ako sa sinabi niya. Anong ibig niyang sabihin? What? Stop being stubborn. Lumabas ka na dyan at kumain na. Nathan is worried about you. Kagabi ka pa raw hindi kumakain. So he called Gerald para palabasin ako. Kasi nag-aalala siya? Pero bakit? I will. Nauutal na sabi ko. Naguguluhan ako pero hindi ko mapigilan ng mapangiti. So nag-aalala pala siya. Good. Eat and I will see you later, okay, huh? Pero bago pa ako makapagtanong ulit, tinapos na niya ang tawag. So, uuwi din pala sila ngayon. Buti naman. At least mailalayo ko na talaga ang sarili ko kay Nathan. Walang magandang maidudulot ang paglapit niya sa akin. Kapag nandito si Gerald, alam kong hindi siya makakalapit sa akin. Pero bago ang lahat, kailangan ko munang lumabas at kumain na. Baka mamaya, tumawag na naman siya kay Gerald at papagalitan na naman ako. Bumaba ako sa kama at kumuha ng suklay. Mabilis inayos ang buhok ko. Pumunta ako ng banyo para mag-toothbrush at naghilamos ng mukha. Pagkatapos nagpulbo ng kaunti at saka nag-lip gloss. Nakakaya naman kung makikita nila ako na haggard, samantalang si Carissa laging nakaayos. Don't get me wrong. Di naman ako insecure or what. Gusto ko lang ipakita sa kanila na mas better na ako ngayon. When I am done grooming, ilang beses pa ako napabuntong hininga at ilang beses ako nagpabalik-balik sa harapan ng pinto. Shit! Bakit bigla akong kinabahan? Hindi ako dapat ganito. I should not be affected. Kaya't pagkatapos sa ilang buntong hininga at pagtatangkang buksan ng pinto, kinuha ko ng lahat ng lakas ng loob ko at binuksan ang pinto. Ngunit napabuntong hininga ako na makita ko si Nathan na nakatayo sa harapan ng pintuan. Nathan! Inasahan kong hinihintay niya ako pero hindi sa harap ng pinto ko. Pero ang mas nakapagpanginig sa akin ay nang hilahin ako ni Nathan at inakbayan ako. Nathan! Hindi ako makagalaw. I can even hear my erratic heartbeat. Kinakabahan ako. Bakit niya ginagawa to? At si Carissa, paano kung makita niya kaming ganito? You made me worried. Ayaw mong lumabas. Sinabihan ko si Carissa at Chloe na tawagin ka kasi baka ayaw mo akong kausap pero hindi ka pa rin lumalabas. Tuloy-tuloy niya pang sabi. He really sounded so weird and that makes me more confused. Hindi ko na alam kung ano nga bang mangyayari. Tinulak ko siya papalayo sa akin pero hinilal niya lang ako palapit katulad ng ginawa niya kagabi. Nathan, si Carissa baka makita niya tayo. Pilit ko siya itinutulak pero parang wala siyang naririnig at mas lalo ko nagpanik nang makarinig ako ng iyapak papunta sa amin. At lalo pa yata akong tinakasan ng dugo nang marinig ko si Carissa nagsalita sa likod mismo ni Nathan. Lumabas ka na pala, Ariana? Parang masisiraan ng bait si Nathan. Since last night kakahintay sa'yo eh. Marahang sabi niya at saka pa tumawa. Bakit siya tumatawa? Isn't she supposed to get angry?
She saw her fiancé and her fiancé's ex-wife in a very intimate position. Binaon ni Nathan yung mukha niya sa leeg ko, and his arms are dangerously wrapped around my body, na para natatakot siya na baka iwan ko siya. Makalipas nga ang ilang saglit, binitawan na ako ni Nathan, pero mabilis na nag-intertwine ang mga kamay namin nang nanlaki ang mga mata ko. Teka, ano nangyari? Nakangiting tumingin sa amin si Carissa at maya-maya, medyo tumawa. Let's eat, guys. Mahaba pa ang biyahe. Kain muna tayo. Putol niya. At kahit hindi ako sumagot, hinila niya ako tinala sa kusina, kung saan maghihintay ang fiancé at ang anak niya. Ano nga ba talaga ang nangyayari? Bakit tila kakaiba ang ipinapakita ng mga taong nakapaligid kay Ariana? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.